Kumislap ang buwan sa kalangitan habang kami ni Ben ay naglalakad sa kahabaan ng makitid na daan patungo sa kagubatan ng kalimutang halimaw. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin ng isang misteryo. Ang alamat tungkol sa kagubatan ay matagal nang ikinukwento sa aming baryo. Mga kwento ng mga batang nawawala at hindi na natatagpuan. Ngayon, isa sa aming pinakamatalik na kaibigan, si Lila, ay isa sa mga nawawala. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa desisyong ito, ngunit alam ko na iyon ang tamang gawin. Si Ben, na palaging matapang at puno ng determinasyon, ang nagsimula ng lahat. Aira, kailangan natin siyang hanapin. Ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit may kasamang pag-asa. Hindi ko kayang tanggihan ang kanyang alok, lalo na't si Lila ay tila isang kapatid na sa amin. Habang patuloy kaming naglalakad, ang paligid ay unti-unting nagiging mas madilim at mas mapanganib. Naririnig ko ang mga kaluskos sa likuran namin, mga tunog na tila nanggagaling sa mga nilalang na hindi mo nais makaharap. Ben, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko sa kanya. Ang aking tinig ay nanginginig sa kaba. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin diretso sa daan, hindi umaatras. Bigla, isang malamig na hangin ang dumaan sa amin at ang paligid ay nagbago. Sa harap namin, isang malaking puno na may kakaibang anyo. Parang may mga mukha na nakaukit sa balat nito. Eto na ba ang sinasabi ng alamat? Tanong ni Ben na tila hindi makapaniwala. Ang puno ay tila buhay, ang mga mukha ay gumagalaw. Naglalabas ng mga tunog na tila humihingi ng tulong. Napapaatras ako, ngunit si Ben ay tila pinabibilib ng puno. Aira, tingnan mo, baka nandito si Lila. Sinubukan niyang hawakan ng puno, ngunit bigla itong umilaw na nagpakita ng daan patungo sa mas malalagim na bahagi ng kagubatan. Ang daan ay tila nag-aanyaya, ngunit puno ng panganib. Nagkatinginan kami ni Ben. Alam naming pareho na ito, na ang simula ng isang paglalakbay na hindi namin alam kung paano matatapos. Sa isang iglap, ang paligid ay naging mas madilim, ang mga tunog ay mas lumalakas, tila kami ay minamanmanan. Handa na ba tayo para sa kung anuman ang naghihintay sa atin? Tanong ko kay Ben. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang anino ang dumaan sa aming harapan, mabilis at hindi namin matukoy kung ano iyon. Ang aming mga mata ay nanlaki, ang aming mga katawan ay tila napako sa kinatatayuan. Ang anino ay tila may sariling buhay, dumadaan sa paligid na parang nagbabanta. Sa sandaling iyon, alam namin na ang alamat ay hindi lamang kwento. Ito ay isang katotohanan na kailangan naming harapin. Ito na ang simula ng aming paglalakbay at sa kabila ng takot, hindi namin maaaring bawiin ang aming desisyon. Kami ay magkaibigan at ang aming pagkakaibigan ay ang aming lakas sa harap ng panganib na bumabalot sa kagubatan ng kalimutang halimaw. Matapos ang di inaasahang pag-uusap namin ni Lila sa ilalim ng puno ng akasya, nagpasya kaming ipagpatuloy ang aming paglalakbay upang hanapin si Miguel. Hindi ko maalis sa isip ang mga sinabi ni Lila tungkol sa alamat ng nawawalang kaibigan. Kung totoo man ang alamat, ano na ang nangyari kay Miguel? Habang naglalakad kami sa tahimik na daan, ramdam ko ang tensyon sa hangin. Ang mga dahon ng puno ay tila may sariling buhay, naglalambitin sa hangin, parang mga dilang kumakaway sa amin. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Lila habang mahigpit na yakap ang kanyang backpack. Oo, parang may mata na nakamasid sa atin. Sagot ko, pinipilit na huwag ipakita ang takot. Kami ay patungo sa isang makalumang baryo na sinasabing pinagmulan ng alamat. Ano man ang mangyari, kailangan naming alamin ang katotohanan. Habang papalapit kami sa baryo, napansin namin ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang tao sa kalsada. Ang mga bahay ay tila mga multong nakasilip sa likod ng mga bintanang sarado.
parang isang bayan na iniwan ng mga tao. Bulong ni Lila, tila wala sa sarili. Sa gitna ng baryo, nakahanap kami ng isang lumang tabing na may nakapaskil na mga sulat at litrato. Isa sa mga larawang iyon ay si Miguel, nakangiti at may hawak na aklat. Dito siya huling nakita, sabi ko, habang tinitingnan ang litrato ni Miguel. Sa tabi ng litrato ay may nakasulat na, ang huli niyang binuksan ay ang aklat ng alamat ng nawawalang kaibigan. Nagpatuloy kami sa pag-iimbestiga, sinusundan ng mga pahiwatig na iniwan ni Miguel. Sa bawat hakbang, tila lumalalim ang misteryo. Sa isang sulok ng baryo, may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang duyan, tahimik na nakamasid sa amin. Hinahanap niyo ba ang kaibigan niyo? Tanong niya bigla na ikinagulat namin. Opo, si Miguel. Alam niyo po ba kung saan siya naroroon? Tanong ni Lila, puno ng pag-asa. Tumango ang matanda. Siya ay nasa lugar kung saan nagsisimula ang bawat alamat. Sa kuweba sa likod ng bundok, doon niyo siya matatagpuan. Ngunit mag-ingat, hindi lahat ng pumapasok doon ay nakakalabas. Nagpasalamat kami sa matanda at agad na naglakbay patungo sa bundok. Habang umaakyat, naisip ko ang mga kwento na narinig ko tungkol sa bundok at sa kuweba nito. Sinasabing ang sino mang pumapasok sa kuweba ay haharap sa kanilang pinakamatinding takot at kailangang makatawid sa mga ito upang makalabas. Nang marating namin ang bungad ng kuweba, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapawis sa init ng araw. Handa ka na ba? Tanong ni Lila. Tinignan ako diretso sa mata. Walang atrasan, sagot ko, kahit ang loob ko'y puno ng kaba. Naglakad kami papasok sa madilim na kuweba. Ang mga hakbang namin ay nag-echo sa loob. Bigla, isang liwanag ang bumalot sa paligid, tila mga anino na naglalakad sa dingding ng kuweba. Ano to? Tanong ni Lila habang kami ay nag-aalangan kung magpapatuloy. Sa loob ng kuweba, biglang lumitaw ang mga imahe ng aming mga alaala, ang mga masasaya at malulungkot na bahagi ng pagkakaibigan namin kay Miguel. Kailangan nating lampasan ang mga ito, sabi ko kay Lila, habang sinisubukan naming magpatuloy kahit na ang mga alaala ay tila humihila sa amin pabalik. Habang lumalalim kami sa kuweba, nararamdaman ko ang panginginig sa aking katawan. Sa wakas, narating namin ang isang silid sa loob. Doon, nakatayo si Miguel, tila isang estatwa, nakatitig sa isang malaking aklat na nasa pedestal. Miguel! Sigaw ni Lila, ngunit hindi siya gumalaw. Habang papalapit kami kay Miguel, biglang nagbago ang paligid. Ang silid ay tila bumaliktad at ang mga dingding ay nagsimulang magsara. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Lila, puno ng pangamba. Kailangan nating mahawakan ang aklat, sagot ko habang mabilis na tumakbo patungo kay Miguel. Ngunit bago ko pa man maabot ang aklat, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang lupa ay tila humahati at isang liwanag ang bumalot sa amin. Sa isang iglap, nawala ang silid, ang kuweba, at kami ay natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang kakaibang lugar. Nasaan tayo? Tanong ni Lila habang kami ay nagmasid sa paligid. Ang lugar ay tila isang kakaibang mundo, puno ng mga kulay at tunog na hindi namin kilala. Sa di kalayuan, nakita namin si Miguel, nakatayo, nakangiti sa amin. Matagal ko kayong hinintay, sabi niya na tila walang nangyari. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang boses ang narinig namin mula sa likod. Hindi niyo siya maibabalik ng ganoon lang, sabi ng boses. Nang lingunin namin, isang figura ang nakatayo. Ang anyo ay pamilyar ngunit hindi namin matukoy. Kailangan niyo munang harapin ang tunay na alamat. Dagdag niya habang unti-unting naglaho si Miguel sa harap namin. At doon namin naisip, ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang lugar na ito ay puno ng mga misteryo na kailangan naming tuklasin at ang kaibigan namin ay nasa gitna nito, naghihintay na mahanap. Mula sa aming kinaroroonan sa gilid ng lawa, natatanaw namin ang naglalakihang punong kahoy na tila mga bantay na nakapaligid sa aming landas.
Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, narito na kami ni Nalila at Marco, mga matalik kong kaibigan, sa pusod ng kagubatan na ayon sa alamat ay tahanan ng mga engkanto at mahiwagang nilalang. Narito kami para hanapin si Tomas, ang kaibigan naming bigla na lang naglaho 1 buwan na ang nakalipas. Sigurado ka bang dito siya huling nakita? Tanong ni Lila habang pinagmamasdan ang lumulutang na ulap ng hamog sa paligid. Baka sa kanyang tinig ang pagdududa, ngunit alam kong may bahid din iyon ng pag-asa. Oo, sagot ko. Ayon sa mga nakakita, dito sa kagubatan na ito siya pumasok noong gabi bago siya nawala. Tahimik kaming nagpatuloy sa paglalakad, palipat-lipat ang aking tingin sa paligid. Ang mga dahon ay umuugoy sa ihip ng hangin, tila may ibinubulong na lihim na nais iparating. Ang bawat hakbang ay may kaakibat na kaba, habang unti-unting lumalalim ang gabi at nagiging mas mapanglaw ang paligid. Sa di kalayuan, nakita naming may isang maliit na kubo, halos natatakpan na ng mga baging at damo. Nagdulot ito ng panibagong pag-asa sa amin na baka may makuha kaming impormasyon tungkol kay Thomas. Agad kaming lumapit at kumatok sa pintuan. Ilang saglit lang ay bumukas ito at isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa aming mga kaluluwa, puno ng karunungan at misteryo. Magandang araw po, Lola, bati ni Marco. Hinahanap po namin ang kaibigan naming si Thomas. Ayon po sa kanila, dito daw po siya huling nakita. Saglit na nag-isip ang matanda bago siya sumagot. Maraming kabataan ang pumapasok sa kagubatan na ito, ngunit hindi lahat ay nakakalabas. Kung nais ninyong malaman ang katotohanan, kailangan ninyong magtiwala sa mga nilalang ng kagubatan. Hindi ko alam kung paano namin ito gagawin, ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Nagpasalamat kami sa matandang babae at nagpatuloy sa paglalakbay. Habang kami naglalakad, napansin kong unti-unting nagbabago ang paligid. Ang dati simpleng kagubatan ay nagmistulang isang kakaibang mundo. Ang mga punong kahoy ay tila gumagalaw at ang mga anino ay nagsasayaw sa liwanag ng buwan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang enerhiya, tila ba may mga matang nakamasid sa amin. Nagpatuloy kami hanggang sa narating namin ang isang malawak na clearing, kung saan may isang malaking puno sa gitna. Sa ilalim nito ay may isang mahiwagang bilog na tila gawa sa mga bato at damo. Nakakapagtaka, sa kabila ng takot ay hindi ko magawang umatras. Parang may humahatak sa akin na tuklasin ang lihim nito. Biglang bumigat ang paligid at isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang mga boses na pabulong na hindi namin maintindihan. Napatingin ako kina Lila at Marco at nakita kong pareho din silang takot ngunit determinado. Mukhang ito na ang huling hintuan natin, wika ni Lila halos pabulong. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin? Bago pa man ako makasagot, biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga bato sa bilog ay nagningning at sa gitna nito ay lumitaw si Tomas. Ngunit kakaiba siya. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay at ang kanyang mga kamay ay tila nakagapos ng hindi nakikitang tanikala. Tomas, sigaw ni Marco, ngunit tila hindi siya naririnig ng aming kaibigan. Lumapit kami, ngunit isang hindi nakikitang pader ang pumigil sa amin. Tulungan ninyo ako, wika ni Tomas, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang bibig. Tila sa isipan namin nanggaling ang kanyang boses. Nabihag ako ng mga nilalang ng kagubatan. Kailangan ninyong malaman ang kanilang lihim upang ako'y makalaya. Nagkatinginan kami ni Nalila at Marco, puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit alam naming hindi kami pwedeng umatras. Buo ang aming loob na iligtas si Tomas, kahit pa ang kapalit nito ay ang aming sariling kaligtasan. Sa gitna ng aming pag-iisip, isang malakas na tunog ang umalingawngaw at ang paligid ay biglang nagdilim. Ang mga anino ay tila nabuhay
at kami napapalibutan ng mga nilalang na hindi namin maipaliwanag. Kailangan na naming magdesisyon at kailangan namin itong gawin ng mabilis. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umaling-awngaw sa aming isipan, mas malakas at mas malinaw. Ang susi sa inyong kaligtasan ay ang pagtitiwala. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng nakikita ay totoo. Sa pagkakataong iyon, natanto ko na ang kagubatan ay may sariling buhay at ang tanging paraan upang iligtas si Thomas ay ang pagtuklas ng katotohanan sa likod ng mga ilusyon. Ngunit paano? Sa gitna ng kagubatan, ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, kami ni Clara ay nagtuloy sa aming paglalakbay sa kagubatang tila pinangungunahan ng mga lihim. Ang hangin ay malamig, sinisipol ang mga puno na mistulang nagbubulong ng mga kwento ng nakaraan. Halos isang linggo na rin ang nakalipas simula nang nawala si Miguel, ang aming kaibigan na palaging kasama sa bawat paglalakbay. Hindi namin nakalain na ang aming munting pakikipagsapalaran sa paghahanap ng alamat ng tagapangalaga ng lihim ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Matagal nang kinukuwento sa aming baryo ang tungkol sa tagapangalaga, isang nilalang na sinasabing nagtatago ng mga nawawalang kaluluwang hindi na nakabalik. Maraming nagsasabi na ito'y alamat lamang, ngunit sa pagkawala ni Miguel, kami ni Clara ay nagdesisyon na hanapin ang katotohanan. Sigurado ka bang dito tayo dadaan, Luis? Tanong ni Clara habang iniwasan ang matinik na sanga ng puno. Opo, Clara. Ayon sa mapa na nakuha natin mula sa lumang aklat sa aklatan, ang daan patungo sa kuweba ay narito. Sagot ko habang hawak ang kumpas na nagbibigay liwanag sa aming daraanan. Hindi ko mawari kung tama ba ang pasya kong ito, ngunit ang bawat hakbang ay nagpapalapit sa amin sa isang kawalang katiyakan na tila may pangako ng kasagutan. Ang paligid ay tahimik maliban sa paminsang ungol ng mga hayop sa kagubatan. Hanggang sa narating namin ang isang maliit na batis. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may mga mata na nakamasid habang kami ay naglalakad. Nararamdaman mo ba iyon, Luis? Sabi ni Clara, nag-aalangan sa bawat hakbang niya. Opo, parang may sumusunod sa atin. Bulong ko, sinisikap na itago ang kaba. Patuloy kaming naglakad, pilit na nilalabanan ng takot. Hanggang sa narating namin ang isang puok na tila pamilyar na parang nakita na namin ito sa mga bangungot. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan namin ang isang kuweba. Madilim ito at tila nag-aanyaya, ngunit may kakaibang aura na nagbabala. Ito na yata iyon, sabi ko habang tinitingnan si Clara na puno ng pag-aalinlangan. Paano kung hindi na natin makita si Miguel? Tanong niya, boses niya'y nanginginig. Hindi tayo pwedeng sumuko, Clara. Kung ito ang daan para mahanap natin siya, kailangan nating ipagpatuloy. Sagot ko, pilit na pinapatatag ang aming loob. Nagpatuloy kami sa loob ng kuweba. Ang dingding ay punong-puno ng mga sinaunang ukit na tila nagkukwento ng mga misteryo ng nakaraan. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa amin sa ibang dimensyon, isang lugar na hindi nasakop ng oras at espasyo. Sa gitna ng aming paglalakbay sa loob, biglang may narinig kaming boses. Isang pamilyar na boses. Boses ni Miguel. Luis! Clara! Sigaw niya puno ng takot at pag-asa. Napatigil kami, ang puso ko'y tumibok ng mas mabilis kaysa dati. Miguel, nasaan ka? Sigaw ni Clara, puno ng pag-aalala. Sumunod kami sa boses hanggang sa narating namin ang isang malaking silid sa loob ng kuweba. Sa gitna nito ay naroon si Miguel, nakatali sa isang lumang silya. Ang paligid ay puno ng mga sinaunang bagay, tila isang altar ng mga nawawalang kaluluwa. Miguel! Sabay naming sigaw, agad na nagmamadaling lumapit sa kanya. Ngunit bago pa kami makalapit, isang matandang babae ang lumitaw mula sa dilim.
Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim at kapangyarihan, tila siya ang tagapangalaga na pinaniniwalaan ng alamat. Hindi niyo siya pwedeng kunin, sabi niya, boses niya ay puno ng awtoridad. Bakit? Ano ang kailangan mo sa kanya? Tanong ko, pilit na hinahanap ang lakas ng loob. Si Miguel ay napili. Siya ang susunod na tagapangalaga, ang magpapatuloy ng lihim na hindi dapat malaman ng mundo. Sagot ng matanda, ang kanyang boses ay parang alon na pumapalo sa mga batong matagal nang nakalubog sa dagat ng kasaysayan. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig, ngunit hindi namin pwedeng hayaan si Miguel na manatili rito. Hindi namin siya pwedeng iwan. Kailangan namin siyang ibalik, sabi ni Clara, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa kami makagawa ng hakbang, ang paligid ay biglang nag-iba. Ang mga dingding ay tila gumagalaw at ang sahig ay bumuka. Naglalantad ng 100 patungo sa kawalan. May panahon pa kayo, sabi ng matanda, pero mag-ingat sapagkat ang bawat hakbang ay may kapalit. Naramdaman ko ang pagkabigla, ngunit alam kong kailangan naming magmadali. Hinawakan ko ang kamay ni Clara, pilit na pinapatatag ang aming loob. Sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang daan ay hindi na magbabalik sa dati. Nagsimula kaming maglakad, ngunit bigla kaming nahulog sa isang mundo ng dilim. Sa pagbulusok namin, narinig ko ang boses ni Miguel, puno ng pag-asa at takot. Luis, Clara, magmadali kayo. Sa ilalim ng dilim, nagsimula akong makakita ng liwanag. Liwanag na maaaring magbigay ng kasagutan. Ngunit ang tanong, sapat ba ang oras para matuklasan ang lahat ng lihim bago kami maubusan ng pag-asa? Nang marating namin ni Lila ang hangganan ng gubat ng alamat, kakaibang kilabot ang bumalot sa akin. Ang mga puno, bagaman karaniwan sa unang tingin, ay tila may buhay na bumubulong sa hangin. Naririnig ko ang mga kuwentong pabulong na tila sinasalaysay ng mga dahon at sanga. Hindi ko alam kung ito'y bunga lamang ng aming pagod o ng aming takot, pero alam kong may kakaibang enerhiya sa paligid. Sigurado ka bang dito nga tayo hahanap? Tanong ni Lila habang inaayos ang kanyang backpack. Kita ko sa kanyang mga mata ang alinlangan, pero naroon din ang determinasyon na hindi ko maitanggi. Oo, Lila, sabi ni Tandang Isko, dito huling nakita si Marco at kung saan huling narinig ang alamat tungkol sa nawawalang kaibigan. Sagot ko. Si Marco ang aming matagal ng kaibigan na tila naglaho na lamang ng walang bakas. Hindi kami makapaniwala nang una naming marinig ang balita, kaya't hindi rin kami tumigil sa paghahanap. Habang kami naglalakad, napansin ko ang mga kakaibang marka sa mga puno, mga ukit na tila mga simbolo. Lila, tingnan mo ito, sabi ko habang tinuturo ang isang ukit na tila isang lumang simbolo. Parang may ibig sabihin ito. Lumapit si Lila at sinuri ang ukit. Parang bahagi ito ng alamat, hindi ba? Yung sinasabi ni Tandang Isko na ang mga simbolo ay gabay para sa mga nawawala. Tumango ako. Oo, pero paano natin malalaman kung ano ang kahulugan nito? Tanong ko habang pinoproseso ang misteryosong ukit. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, ang mga matay maingat na nagmamasid sa paligid. Sa kabila ng aming takot, hindi namin maiwasang maramdaman ang excitement ng adventure. Ang bawat hakbang ay tila papalapit sa isang bagong tuklas. Ano kaya ang nasa dulo ng gubat na ito? Bulong ni Lila. Baka may sagot diyan sa mga tanong natin. Habang papalalim kami sa gubat, naramdaman namin ang pagbigat ng hangin. Parang may presensya na nagmamasid sa amin. Nakakakilabot pero sa parehong panahon, parang hinihikayat kami nito na magpatuloy. Nang mapagod kami, naupo kami sa ilalim ng isang malaking puno. Kailangan natin ng pahinga, sabi ko. Medyo nakakapagod na ang paglalakad. Habang nagpapahinga kami, may narinig akong kakaibang tunog sa di kalayuan. Isang matinis na tunog na tila isang tawag. Lila, narinig mo ba yon? Tanong ko. Tumango siya
halatang nagulat. Parang, parang tinatawag tayo. Nagkatinginan kami at sa isang iglap, nagpasya kaming sundan ng tunog. Habang papalapit kami sa pinagmulan nito, lumakas ang tunog. Parang isang awit, puno ng lungkot at pagnanasa. Dumating kami sa isang clearing kung saan nakatayo ang isang lumang kubo. Sa loob nito nagmumula ang tunog. Dito nanggagaling, bulong ni Lila. Dahan-dahan kaming lumapit sa kubo. Ang mga puso'y nagtatambol sa kaba. Nang buksan namin ang pinto, nakita namin ang isang matandang lalaki, nakaupo sa isang lumang upuan at kinakanta ang awitin. Napatingin siya sa amin. Ang mga matay tila puno ng kaalaman at lihim. Hinahanap ninyo ang nawawalang kaibigan, hindi ba? Tanong niya. Tumango kami, hindi makapagsalita sa gulat. Si Marco, alam mo kung nasaan siya? Ngumiti ang matanda, isang ngiti na puno ng misteryo. Ang alamat ay hindi lamang kuwento, mga bata. Ito'y bahagi ng kasaysayan. Ang inyong kaibigan ay nasa ilalim ng sumpa ng gubat na ito. Sumpa? Bulalas ni Lila, hindi makapaniwala. Oo, at ang mga simbolo sa puno ang susi para makalaya siya. Paliwanag ng matanda. Ngunit kailangan ninyo munang malaman ang kanilang kahulugan. Sa paglabas namin ng kubo, ang aming isipan ay puno ng mga tanong. Paano namin malalaman ang kahulugan ng mga simbolo? At ano ang sumpa na bumabalot kay Marco? Habang naglalakad kami pabalik sa gubat, bigla akong nakaramdam ng kakaibang init sa aking bulsa. Hinugot ko ang isang maliit na bato na tila lumuluwa ng liwanag. Lila, tingnan mo ito, sabi ko habang pinapakita ang bato. Tumitig si Lila sa bato at bigla itong nagbago ng kulay, mula sa malamlam na asul patungo sa maliwanag na pula. Parang ito ang susi, sabi ni Lila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang paggalaw ng lupa at ang mga puno ay tila nagsimulang bumuka, nagbubunyag ng isang bagong daan. Isa itong landas na hindi namin nakita kanina. Lila, kailangan na nating magmadali. Parang ito ang tamang daan, sabi ko, hinahawakan ng kanyang kamay at sabay kaming tumakbo papunta sa bagong landas. Ngunit sa bawat hakbang na papalapit sa bagong daan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensiya sa likuran namin. Parang may sumusunod sa amin, isang anino na hindi ko mawari. Hindi ko alam kung ito'y kaibigan o kaaway, pero alam kong kailangan naming magpatuloy. Sa pagdating namin sa dulo ng landas, sa harap namin ay isang malaking pinto. Nakaukit ang mga simbolo na nakita namin sa puno. Ngunit bago pa man namin maabot ang pinto, bigla itong bumukas at isang liwanag ang bumalot sa amin. Sa gitna ng liwanag, ang anyo ni Marco ay lumitaw, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, isang anino ang nakatayo, ang mga matay nagliliyab sa misteryo. Marco, sigaw ni Lila, ngunit bago pa man kami makalapit, isang sigaw ang pumuno sa hangin at ang liwanag ay biglang naglaho, iniwan kaming nakatayo sa kadiliman. Ano ang nangyari? Sino ang anino sa tabi ni Marco? At bakit bigla kaming iniwan sa dilim? Sa oras na iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming paglalakbay at ang tunay na misteryo ng alamat ay nagsisimula pa lamang. Nagpatuloy kami ni Lila sa aming paglalakbay, sinusundan ang mga pahiwatig na iniwan ng aming kaibigan. Si Marco, na tila nawawala sa isang alamat na matagal nang naipasapasa sa aming bayan. Ang alamat na ito ay tungkol sa isang mahiwagang kagubatan na sinasabing nagsisilbing taguan ng mga hinahanap ng mga nawawala. Isang lugar na puno ng misteryo at panganib. Sa kabila ng takot, hindi namin magawang talikuran si Marco. Kailangan naming malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Nang sumapit kami sa gilid ng kagubatan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw namin. Si Lila, na dati palaging matapang, ay tila nag-aalanganin. Pero nagpatuloy kami,
Hinayaan ng mga paa na gabayan kami sa masalimuot na daan ng kagubatan. Habang papalalim kami, napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang huni ng ibon ni kaluskos ng mga dahon. Lila, nararamdaman mo rin ba? Tanong ko, sinisikap pigilan ang panginginig ng boses ko. Tumango siya, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Sa gitna ng aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang lumang piraso ng papel na nakatali sa sanga ng isang puno. Kinuha ko ito at binasa ng malakas. Ang landas ng pag-asa ay nagtatago sa likod ng mga lihim ng nakaraan. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit alam naming ito'y bahagi ng mga pahiwatig ni Marco. Patuloy kaming naglakad, sinusubukan alamin ang kahulugan ng mensahe, hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng kagubatan na tila pamilyar. Ito ang lugar kung saan madalas tayong maglaro noong mga bata pa tayo, sabi ni Lila na tila naguguluhan. Bakit tayo dinala ng mga pahiwatig dito? Bigla kong naalala ang isang lumang kwento na madalas ikwento ng lola ni Marco, ang tungkol sa isang mahiwagang kuweba sa lugar na iyon na may mga lihim na nagtatago. Agad naming hinanap ang kuwebang iyon at sa wakas natagpuan namin ito natatabunan ng mga lumot at baging. Nag-aalangan man, pumasok kami sa loob ng kuweba. Madilim ang paligid at ang tanging liwanag ay mula sa maliit na flashlight na dala namin. Habang naglalakad, napansin namin ang mga ukit sa dingding, mga simbolo at larawan ng mga tao, hayop at mga kakaibang nilalang. Sa tingin mo, may kinalaman ng mga ito kay Marco? Tanong ni Lila habang sinusuri ang mga ukit. Baka ito ang sinasabi niyang mga lihim ng nakaraan. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makakita kami ng isang bagay na tila nakasulat sa wikang hindi namin maintindihan. Ngunit sa ilalim nito ay may pamilyar na marka, ang simbolo ng aming samahan noong mga bata pa kami. Si Marco nga ito, sigaw ko habang tinitingnan ang paligid sa pag-asang may makikita kaming iba pang palatandaan. Habang naglalakad pa kami papasok, narinig namin ang isang tunog, isang mahina at tila nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Sinundan namin ito at sa aming pagdating sa dulo, natagpuan namin ang isang maliit na silid. Sa gitna nito ay ang aming kaibigan. Ngunit may kakaiba kay Marco. Nakatayo siya roon, hindi kumikilos, tila wala sa sarili. Nang lapitan namin siya, napansin naming may hawak siyang isang lumang libro, ang libro ng alamat na matagal na naming hinahanap. Sa pagkabigla, unti-unting bumalik ang kanyang ulirat. Anong nangyari, Marco? Tanong ni Lila. Nanginginig ang boses. Ang alamat, mahinang sagot ni Marco, tila hirap magsalita. Mayroong, totoo. Bago pa man namin maintindihan ang kanyang sinasabi, biglang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ng kuweba ay tila gumagalaw at ang mga ukit ay nabuhay. Isang malakas na ingay ang bumalot sa paligid at kami napaatras. Hindi namin alam kung paano, pero tila ang alamat ay nabuhay at kami naipit sa gitna nito. Ang mga simbolo sa pader ay lumiwanag at bago pa man kami makagalaw, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa amin. Sa isang iglap, kami ay nasa ibang lugar na. Isang lugar na tila bahagi ng alamat mismo. Nasa harap namin ang isang daan patungo sa isang malaking kastilyo na hindi namin alam kung paano napunta roon. Nakatingin kami sa isa't isa, puno ng pagkalito at takot. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang paglalakbay namin ay mas malalim pa sa inakala namin at ang mga kasagutan ay nasa kastilyong iyon. Sa kabila ng lahat, kami nagpatuloy, puno ng pag-asa na matutuklasan namin ang katotohanan sa likod ng misteryo ng nawawalang alamat at ang papel ni Marco sa lahat ng ito. Ngunit habang papalapit kami sa kastilyo, isang anino ang biglang sumulpot sa aming harapan at sa isang iglap nawala si Lila, tila sinakmal ng kadiliman. Naiwan akong mag-isa,
puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi alam kung paano haharapin ang susunod na kabanata ng aming paglalakbay. Matapos ang ilang oras na paglalakad sa makapal na kagubatan, narating namin ni Ella ang isang bahagi ng gubat na tila hindi pa naaapakan ng sinuman. Ang mga dahon ay mas makapal at ang sikat ng araw ay halos hindi makapasok sa ilalim ng mga punong kahoy. Isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid, na para bang kami lang ang buhay sa lugar na iyon. Sigurado ka bang dito tayo dapat? Tanong ni Ella habang sinisiyasat ang paligid. Alam kong pagod na siya, ngunit hindi namin maaaring sumuko. Hindi matapos ang mga nangyari at ang lahat ng aming natuklasan. Oo, base sa lumang mapa na nakuha natin mula sa lumang aklatan, dito mismo ang sinasabing daan papunta sa alamat ng puno ng lihim. Sagot ko habang hinahanap ang susunod na tanda na makapagpapatunay na tama ang aming tinatahak. Ang puno ng lihim ayon sa alamat ay siyang susi upang matunton ang ating nawawalang kaibigan, si Lucas. Sa bawat hakbang namin pakiramdam ko ay mas lumalapit kami sa pagtuklas ng katotohanan. Ang mga kwento tungkol sa punong ito ay palaging misteryoso. Sinasabing nagtatago ito ng mga lihim ng sinumang nagtatangkang lumapit. Ngunit kung ito lamang ang pag-asa namin para mahanap si Lucas, handa kaming suungin ang panganib. Habang patuloy kami sa paglalakad, biglang may narinig kaming kaluskos sa paligid. Tumigil kami at nagkatinginan ni Ella. Bagamat kinakabahan, pilit kong pinanatili ang aking tapang. Narinig mo rin ba yon? Tanong ko. Oo, parang may sumusunod sa atin, bulong ni Ella habang pinipilit na hindi magpakita ng takot. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan naming magtiwala sa isa't isa. Hindi kami pwedeng panghinaan ng loob. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa pag-asang ito'y isa lamang kalikasan na naglalambing sa amin. Hanggang sa narating namin ang isang lugar na tila may kakaibang enerhiya. Isang malaking puno ang nakatayo sa gitna ng clearing. Ang puno'y may kakaibang anyo, tila lumang-luma, ngunit matatag pa rin sa kabila ng mga nagdaang panahon. Sa tingin mo, ito na ang puno ng lihim? Tanong ni Ella habang unti-unting lumalapit sa puno. Ang mga ugat nito'y kumakalat sa lupa, tila kumakapit sa bawat bahagi ng gubat. Lumapit kami sa puno at sinubukan ang mga palatandaan na nabanggit sa mga alamat. Sa puno mismo, may mga ukit na mensahe na tila mga pahiwatig. Kailangan nating intindihin ito ang susi, sabi ko habang pinag-aaralan ng mga ukit. Habang nag-iisip, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng puno'y tila nagkaroon ng buhay at nagsimulang kumilos. Napatingin kami ni Ella sa paligid. Ang katahimikan ay napalitan ng mga kakaibang tunog. Biglang lumitaw ang isang imahe sa gitna ng puno. Isang imahe ng isang batang lalaki. Si Lucas. Lucas. Sabay naming sigaw ni Ella. Ngunit ang imahe ay tila isang ilusyon lamang. Hindi namin alam kung paano ito nangyari, ngunit alam naming may kinalaman ito sa puno. Habang nag-iisip kami kung paano makikipag-ugnayan kay Lucas, biglang may bumagsak na isang bagay mula sa itaas ng puno. Isang lumang libro na tila galing sa mga sanga. Binuksan ko ito at laking gulat ko nang makita ang mga kwento ng lugar na ito. Mga kwento ng mga nawawalang tao na tulad ni Lucas. Sa bawat pahina ng libro, natutuklasan namin ang mga pahiwatig kung paano makikita si Lucas. Ngunit isang pahina ang nagbigay ng kakaibang damdamin. Nakasaad dito na ang puno ay may kakayahang magpakita ng mga ilusyon upang lituhin ang sinumang magtatangkang maghanap ng mga nawawala. Ang tunay na daan patungo kay Lucas ay hindi sa puno, kundi sa isang lihim na lagusan sa ilalim nito. Nagkatinginan kami ni Ella, isang bagong pag-asa ang sumilay sa aming mga mata. Kailangan nating hanapin ang lagusan, sabi ko. Ngunit bago pa man kami makagalaw, biglang nagbago ang paligid. Ang puno'y tila nabuhay at ang lupa ay nagsimulang magbukas,
Ipinapakita ang isang madilim na daan pababa. Handa ka na ba? Tanong ni Ella habang hawak ang aking kamay. Tumango ako, alam kong wala nang atrasan. Habang unti-unti kaming bumababa sa madilim na lagusan, isang malamig na hangin ang bumalot sa amin. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa dulo, ngunit alam namin na ito ang tamang landas. Sa bawat hakbang namin pababa, ang takot at kaba ay unti-unting nagiging pag-asa. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng lagusan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang puno'y may mas malalim pang lihim na hindi pa namin natutuklasan. At sa dulo nito, maaaring ang katotohanan tungkol kay Lucas ay hindi lamang basta nawawala, kundi isang bahagi ng mas malaking misteryo na kailangan naming lutasin. Habang bumababa, isang kakaibang ingay ang narinig namin mula sa ilalim ng lagusan. Isang ingay na tila nagsasabing, hindi kami nag-iisa. Sa wakas, bumaba ang sikat ng araw sa likod ng mga bundok at kami ni Lila ay naglalakad sa masikip na daanan patungo sa lumang tulay na sinasabing nagtatago ng mga lihim ng alamat ng aming nawawalang kaibigan, si Mateo. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tila nagkakaroon ng sariling buhay habang ang mga anino ay gumuguhit sa mga puno. Nagiging hugis na parang mga nakikiramay na nilalang sa aming misyon. Sigurado ka ba na ito ang tamang daan, Sam? Tanong ni Lila habang sinisilip ang mapa na nakadikit sa kanyang cellphone. Puno ito ng mga anotasyon na ginawa ni Mateo bago siya misteryosong nawala. Oo, ito nga ang sinabi ni Mateo na daanan, sagot ko. Sabi niya, sa tulay na ito nagsisimula ang kwento ng alamat. Ang daanan papunta sa mundo ng mga nawawala. Nagpatuloy kami sa paglalakad at habang papalapit kami sa tulay, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na parang may nakamasid sa amin. Nagpalitan kami ng tingin ni Lila, alam naming pareho ang nararamdaman. Ang kilabot at kaba ng hindi tiyak na hinaharap. Ang tulay ay luma at gawa sa bato. Matagal nang nakatayo at tila pinapanood ang paglipas ng panahon. Sa bawat hakbang namin papalapit, naririnig ko ang mga yapak ng aming mga paa sa kahoy na sahig nito. Parang bumibigat sa bawat hakbang. Hindi lamang dahil sa bigat ng aming katawan, kundi sa bigat ng aming misyon. Habang nasa gitna kami ng tulay, biglang umihip ang hangin ng malakas, kasabay ng tunog ng mga kalampag ng mga dahon sa paligid. Tila may bumubulong sa amin, mga salitang hindi namin maintindihan, ngunit may kaakibat na damdamin ng pag-aalala at babala. Muli kaming nagpalitan ni Lila ng tingin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong tanong na nasa aking isipan. Paano nga ba natin mahahanap si Mateo sa lugar na ito? Sa kabila ng kaba, nagpatuloy kami. Sa dulo ng tulay, may nakita kaming isang maliit na kahon na tila inabandona. Nakasulat dito ang pangalan ni Mateo at ang kanyang paboritong simbolo, isang bituin na may 6 na sulok. Binuksan namin ang kahon at nakita namin ang mga lumang litrato, isang lumang kompas at isang liham na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Mateo. Mga kaibigan, simula ng liham, ako'y nasa lugar na tinatawag na alamat ng nawawala. Panahon na para malaman niyo ang katotohanan. Hanapin niyo ang daan sa ilalim ng tulay. Mayroong sikreto doon na magdadala sa inyo sa akin. Nagkatinginan kami ni Lila sabay sabing, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa ilalim ng tulay nakita namin ang bahagi ng lupa na tila hindi natural ang pagkakaayos. Nang hukayin namin ito, natuklasan namin ang isang pasadya na pintuan, gawa sa kahoy na tila matagal nang nakatago. Dahan-dahan naming binuksan ito at sa likod nito ay isang madilim na daanan na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Nang kami nakapasok, ang daanan ay tila nagbago. Ang mga dingding ay puno ng mga ukit ng mga kwento, mga pakikipagsapalaran ng mga taong nawawala
at natagpuan ang kanilang daan pabalik. Sam, tingnan mo ito, sabi ni Lila habang itinuturo ang isang ukit ng isang batang lalaki na may parehong bituin sa kanyang damit. Si Mateo kaya ito? Nagpatuloy kami sa paglalakad sa loob ng daanan, puno ng pag-asa at kaba. Ang lugar ay tila walang katapusan at sa bawat hakbang ay nararamdaman namin ang lalong paglapit sa lihim na matagal nang tinatago ng alamat. Hanggang sa isang bahagi ng daanan, may narinig kaming boses, maliit ngunit malinaw. Sam, Lila, tawag ng boses na iyon. Pareho kaming natigilan, hindi makapaniwala sa narinig. Mateo? Tanong ni Lila, umaasa ngunit puno ng takot. Ang boses ay muling nagsalita, mas malakas at mas malinaw. Oo, ako ito. Nandito ako sa dulo ng daanan. Ngunit kailangan niyong magmadali. Ang oras ay hindi palaging nasa ating panig. Agad kaming nagtakbuhan, ang aming mga puso ay puno ng ligalig at pag-asa. Ngunit sa dulo ng daanan, hindi si Mateo ang aming naabutan, kundi isang misteryosong pintuan na tila sumisigaw ng mga lihim na hindi pa namin alam. Sam, ano ang gagawin natin? Tanong ni Lila, hiningal at puno ng pag-aalala. Nakatitig ako sa pintuan. Alam kong oras na para harapin ang katotohanan. Kailangan nating buksan ito, sagot ko, puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa kabila nito. Sa pagbukas namin ng pintuan, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa amin at sa loob ng silid ay may isang piraso ng papel na nakalutang sa hangin. Tila nag-aanyaya sa amin na basahin ito. Ngunit bago pa man namin ito mabasa, biglang nagbago ang hangin at naramdaman namin ang pag-ikot ng mundo sa paligid namin. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Kami ni Lila ay natutuliro, hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit sa loob namin, alam naming hindi kami nag-iisa. Kasama namin si Mateo sa bawat hakbang kahit pa sa hindi tiyak na hinaharap. Sa wakas, matapos ang ilang araw na paglalakbay, narating namin ni Lila ang gilid ng masukal na kagubatan na tinutukoy sa alamat. Matagal na naming alam ang tungkol sa misteryosong lugar na ito, isang lugar na sinasabing nilulukuban ng mahiwagang enerhiya at kung saan maraming nawawala. Isa na roon si Marco, ang matalik naming kaibigan. Sa kabila ng takot at agam-agam, determinado kami na hanapin siya. Handa ka na ba? Tanong ni Lila habang tinitingnan ang makakapal na mga puno na tila nag-aanyaya at nagbabanta sa amin. Ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig, ngunit naroon din ang determinasyon. Handa na, sagot ko, kahit pa ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Alam kong kailangan naming magtulungan at magtiwala sa isa't isa upang malagpasan ng anumang panganib na nakaabang sa amin. Habang naglalakad kami, papasok sa kagubatan, naririnig namin ang mga tunog ng kalikasan, ang pag-awit ng mga ibon, ang mahinang pag-aspas ng hangin sa mga dahon, at ang hindi maipaliwanag na mga tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang gubat na ito ay hindi tulad ng iba. Mayroon itong kakaibang presensiya na hindi ko maipaliwanag. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, sinisikap na sundan ang mga palatandaan na iniwan ni Marco. Ilang beses na kaming huminto at nag-usap, iniisip kung tama ba ang aming tinatahak. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pagkakaisa namin ni Lila, na siyang nagbibigay lakas sa akin para hindi sumuko. Sa wakas ay narating namin ang isang bukas na bahagi ng kagubatan kung saan may isang lumang bahay na yari sa kahoy ang nakatayo. Agad kaming nilukuban ng kaba at pag-aalinlangan. Ito ba ang lugar na sinasabi sa alamat? Ang bahay na ito ba ang pugad ng misteryo? Huwag kang matakot, kailangan natin itong ikutin, sabi ni Lila na ang mga matay puno ng pag-asa. Baka narito si Marco. Naglakad kami palapit sa bahay at sa bawat hakbang ay tila nagiging mas mabigat ang hangin. Nang marating namin ang pintuan,
makikita ang mga lumang ukit sa kahoy, mga simbolo na tila nagkukwento ng isang sinaunang kasaysayan. Binuksan namin ang pintuan ng dahan-dahan at ang lumang bisagra ay umungol sa pagtutol. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Sa kabila ng dilim, kita ang mga lumang kasangkapan at mga librong nakakalat sa sahig. Sinimulan naming maghanap ng mga palatandaan, umaasa na makakahanap kami ng pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Marco. Habang naghahanap si Lila sa isang sulok, napansin ko ang isang lumang larawan sa dingding. Ang larawan ay nagpapakita ng 3 kabataan, isang lalaki at 2 babae. Nagulat ako nang makita ko ang mukha ng lalaki. Si Marco, ngunit sino ang 2 babae? Hindi ko sila kilala. Lila, tingnan mo ito, tawag ko. Sabay turo sa larawan. Lumapit siya at pareho kaming napaisip. Ano ang koneksyon ng larawan sa nawawala naming kaibigan? Bigla, may narinig kaming kaluskos mula sa itaas. Nagkatinginan kami ni Lila at sa aming mga matay naroon ang takot at pag-asa. Baka ito na ang sagot sa aming mga tanong. Akyat kami sa lumang hagdanan at bawat hakbang ay tila nagdadala sa amin sa isang hindi kilalang mundo. Nang marating namin ang itaas, nakita namin ang isang pintuan na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan kaming lumapit at nang buksan ito, natagpuan namin ang isang kwarto na puno ng mga lumang gamit. Sa gitna ng kwarto may isang mesa at sa ibabaw nito ay may mga sulat at larawan. Habang iniisa-isa namin ang mga sulat, unti-unti naming nababasa ang kwento ng isang sinaunang pagkakaibigan, isang lihim na pagtakas at isang nawawala. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga pangyayari sa nakaraan, mga eksena ng kasiyahan, takot at pag-asa. Bigla, narinig namin ang isang mahina ngunit malinaw na boses na tumatawag. Tulong, tulong. Nagulat kami ni Lila. Sino iyon? Si Marco ba? Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, nagmadali kaming lumabas ng kwarto, bumaba sa hagdanan at sinundan ang tunog. Ang tunog ay tila nagmumula sa labas ng bahay, sa likod kung saan ang kagubatan ay mas makapal at mas misteryoso. Sa paglapit namin sa lugar, nakita namin ang isang maliit na lagusan na natatakpan ng mga puno at halaman. Ang tunog ay nagmumula sa loob nito. Nagkatinginan kami ni Lila, alam namin na ito ang susunod naming hakbang. Pero ano ang naghihintay sa amin sa loob? At sino ang tumatawag ng tulong? Sa puntong iyon, alam namin na wala ng atrasan. Ngunit ang tanong ay, sino ang talagang nasa likod ng lahat ng ito? Hindi ko akalaing darating kami sa puntong ito. Isang bahagi ng aming pakikipagsapalaran na tila walang katapusan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap na makasama ang barkada sa isang masayang paglalakbay, ngunit ngayon, ang aming misyon ay naging masalimuot na paghahanap kay Lila, ang kaibigan naming bigla na lamang nawala matapos ang kakaibang kaganapan sa alamat na matagal nang bumabalot sa aming bayan. Ako si Miguel at kasama ko si Anya, ang aking matalik na kaibigan. Sa aming paglalakbay, natutunan naming magtiwala hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa sariling kakayahan. Subalit, sa kabila ng lahat ng aming natutunan, hindi pa rin namin mahanap si Lila. Ang kagubatan na pinasok namin ay hindi pangkaraniwang kagubatan. Ito ay tinatawag na sinaunang kagubatan ng alamat at sinasabing dito nagkukuta ang mga sinaunang nilalang na matagal nang nawawala sa kasaysayan. Sa pagpasok pa lamang namin, agad naming naramdaman ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa bawat puno at halaman. Ang hangin ay malamig at ang mga tunog ng kagubatan ay tila nagpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin, Miguel? Tanong ni Anya habang patuloy kaming naglalakad sa makikitid na daan ng kagubatan. Ang sabi sa alamat, may mga palatandaan na magpapakita kung malapit na tayo sa puok ng mga sinaunang nilalang. Sagot ko, kailangan lang nating maging mapagmasid. Patuloy kaming naglakad,
pinagbubuklod ng pag-asa na ang bawat hakbang ay magdadala sa amin sa tamang direksyon. Sa isang iglap, naramdaman namin ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila kumislap at ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin ng may ritmo na hindi namin maipaliwanag. Nararamdaman mo ba ito, Anya? Parang may kakaibang nangyayari? Bulong ko. Oo, Miguel, parang may gustong ipahiwatig ang kagubatan. Sagot niya. Biglang may tumunog na tila kampana sa di kalayuan at ang tunog ay nagbigay ng kakaibang kuryente sa aking katawan. Sinundan namin ang tunog at sa aming paglapit, nakita namin ang isang maliit na clearing na puno ng liwanag. Sa gitna nito ay may isang lumang kampana, tila yari sa pilak na matagal nang nakabaon sa lupa. Baka ito ang palatandaan, sabi ni Anya habang tinitingnan ang kampana. Pero bakit tila walang ibang tao dito? Habang pinagmamasdan namin ang kampana, isang kakaibang kababalaghan ang naganap. Ang liwanag na bumabalot sa clearing ay naging mas maliwanag at sa gitna nito ay lumitaw ang isang anyo, isang batang babae na may mahaba at kulot na buhok. Si Lila, sigaw ko hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit sa halip na tumakbo papunta sa amin, si Lila ay nanatiling nakatayo, tila nag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng ligalig at ang kanyang mukha ay hindi na tulad ng dati naming nakilala. Tila may ibang nilalang na bumabalot sa kanyang pagkatao. Miguel, Anya, tulungan niyo ako, bulong ni Lila, ngunit ang kanyang boses ay tila nagmumula sa ibang dimensyon. Hindi namin alam kung paano siya iligtas. Ang kampana ay patuloy na nagbibigay ng tunog at ang paligid ay tila lumalapit sa amin, pinagmumulan ng samut-saring mga tunog at bulong. Miguel, kailangan nating gumawa ng paraan, sabi ni Anya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, ang clearing ay biglang naglaho at kami ay napalibutan ng kadiliman. Ang mga punong dati ay tila buhay, ngayon ay naging tahimik at hindi gumagalaw. Lila, sigaw ko, ngunit wala nang sumagot. Sa gitna ng kadiliman, isang piraso ng papel ang lumitaw sa aking harapan. Ito ay may sulat, isang mensahe na tila nagmula sa kung saan. Ang susi ay nasa kampana. Ang kampana ay 100. Basahin ko ng may pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kagubatan ay tila may sariling isip at ang kampana ay tila nagtatago ng isang lihim na kailangan naming tuklasin. Miguel, ano kaya ang susunod nating gagawin? Tanong ni Anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang kagubatan ay hindi pa tapos sa pagsubok sa amin. Ang aming paglalakbay ay malayo pa, at ang misteryo ng kampana ay tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mas malalim na lihim na bumabalot sa sinaunang kagubatan ng alamat. Sa pagtatapos ng bahagi na ito, alam kong hindi pa kami handang sumuko. Ang pagkakaibigan namin ni Anya ay mas naging matatag at sa kabila ng misteryo, alam kong makakahanap kami ng paraan para muling makasama si Lila. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na lihim ng kampana at paano namin matutuklasan ang daan patungo sa kaligtasan? Sa kabila ng mga pagsubok na aming hinarap, hindi namin sukat akalain na ang paglalakbay na ito ay magdadala sa amin sa isang lugar na puno ng hiwaga at misteryo. Nakaupo kami ni Ella sa gilid ng isang lumang balon sa gitna ng kagubatan. Ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan. Sa kabila ng panganib na aming nararamdaman, ang pag-asang makita si Lando ay nagbigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Ano kaya ang nasa ilalim ng balon na ito? Tanong ni Ella habang pinagmamasdan ang madilim na loob ng balon. Ang aming mga mata ay nagtatagpo, parehong puno ng kuryusidad at kaba. Walang sino mang nakakaalam pero may narinig akong kwento
na ito raw ay daan papunta sa isang lugar na tinatawag na mundo ng alamat? Sagot ko, sinisikap na huwag ipakita ang takot na unti-unting pumipigil sa aking dibdib. Ang mundo ng alamat, ulit ni Ella, tila lumiliwanag ang kanyang mga mata. Baka doon natin matatagpuan si Lando. Nagkakasundo kami na ito na ang aming susunod na hakbang. Walang pag-aalinlangan, sinimulan namin ang paghahanap ng paraan upang makababa sa balon. Sa aming paglalakad, natuklasan namin ang isang lumang hagdan na tila matagal nang hindi nagagamit. Ito ay puno ng mga damo at lumot, ngunit mukhang matibay pa rin. Habang bumababa kami, naririnig namin ang tunog ng aming mga hakbang na umaalingaw-ngaw sa loob ng balon. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa amin at ang tanging liwanag na gabay namin ay ang liwanag ng aming mga flashlight na dala-dala. Sa kabila ng takot, ang pag-asang makita si Lando ay pumipigil sa amin na tumigil. Sa wakas, narating namin ang dulo ng hagdan. Ang aming mga mata ay nakakita ng isang pintuang gawa sa kahoy. May mga ukit na simbolo na hindi namin maintindihan. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang oras. Ang pintuan ay humuhuni ng isang misteryosong melodya. Tila inaanyayahan kami na pumasok. Handa ka na ba, Ella? Tanong ko, pilit ipinapakita ang aking tapang kahit ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Walang atrasan, Alex, para kay Lando. Sagot niya, puno ng determinasyon sa kanyang tinig. Dahan-dahan naming binuksan ang pintuan. Ang lamig na bumungad sa amin ay tila baga nagmula sa isang mundo na hindi namin kilala. Sa likod ng pintuan, naroroon ang isang napakalawak na kalawakan, puno ng mga bituin at liwanag na waring hindi galing sa mundong aming kinalakihan. Sa gitna ng kalawakan, nakita namin ang isang silweta, isang figura na hindi namin sukat akalain, si Lando. Ngunit siya ay tila hindi nag-iisa. Sa kanyang likod ay may isang aninong nakatayo, isang anyo na pamilyar ngunit hindi namin matukoy kung sino o ano. Lando, sigaw ni Ella, ngunit tila hindi kami naririnig ni Lando. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, tila may hinahanap na kasagutan sa kalawakan. Ella, may kakaiba dito. Hindi natin siya basta-basta mahahawakan. Wika ko habang unti-unting lumalapit sa kanila. Bigla na lamang nagbago ang paligid. Ang kalawakan ay naglaho at kami ay napalibutan ng mga imahe mula sa nakaraan. Mga eksena ng aming pagkabata, mga alaala ng aming pagkakaibigan hanggang sa kasalukuyan. Ang mga imahe ay tila baga nanunuya, nagpapakita ng mga lihim na hindi namin alam na aming itinatago sa isa't isa. Sa isang iglap, narinig namin ang tinig ng anino. Hindi niyo siya makukuha hanggat hindi niyo natutunan ang tunay na halaga ng pagkakaibigan. Ang mundo ng alamat ay puno ng mga lihim, ngunit ang pinakamahalaga ay ang inyong sariling mga puso. Sa sandaling iyon, nagising kami sa katotohanan. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang para sa paghahanap kay Lando, kundi para rin sa paglalakbay sa aming mga sarili. Sa aming pag-unawa sa mensahe ng anino, unti-unting nagbago ang mundo sa paligid. Habang ang kalawakan ay unti-unting nagiging malinaw, nakita namin na ang anino ay hindi iba kundi ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. At sa likod nito, ang pintuan na aming dinadaanan ay bumukas muli, nagbigay daan sa isang bagong liwanag. Hindi pa tapos ang lahat, Alex. Kailangan nating hanapin ang tunay na daan pabalik, bulong ni Ella, puno ng determinasyon. At sa puntong iyon, naisip ko, ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap kay Lando, kundi sa pag-unawa sa sarili naming mga puso. Ang mundo ng alamat ay hindi lamang isang lugar ng hiwaga, kundi isang paglalakbay patungo sa pagkakaibigan at pagtuklas ng katotohanan. Ngunit ang tanong, matapos ang lahat ng ito, makakabalik pa ba kami? Ang araw ay nagsimula sa isang malamlam na liwanag
na tila may pangakong bagong pag-asa, ngunit may kasamang pag-aalinlangan. Sa aming paglalakbay, habang tinatahak ang landas papunta sa pinaniniwalaang taguan ng alamat, hindi maikakaila ang kabang bumabalot sa aking dibdib. Kaming magkaibigan sina Lila at ako ay matagal nang magkasama sa lahat ng pagkakataon, sa saya, problema, at maging sa mga paboritong libangan. Ngunit ang paglalakbay na ito ay ibang-iba sa lahat ng aming pinagdaanan. Sa bawat hakbang, pilit kong inaalala ang mga alaala ni Kiko, ang aming kaibigang nawawala. Mula sa kanyang mga kwento tungkol sa mahiwagang lugar na ito hanggang sa kanyang biglaang pagkawala, lahat ay tila isang palaisipan na hindi namin mahagilap ang tamang sagot. Ang alamat ng bundok na ito ay puno ng misteryo. Sinasabing may kakayahan itong magtago ng sinumang nais maglaho. At si Kiko, na laging mahilig sa mga ganitong kwento, ay tila naging bahagi na ng alamat na iyon. Natatandaan mo ba ang gabing iyon, Lila? Tanong ko habang patuloy kaming naglalakad sa makitid na daan. Yung gabing nagpaalam siya sa atin na parang may malaking plano siya na hindi natin alam. Tumango si Lila, pilit na inaaninag ang madilim na daan sa harap. Oo, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Hindi ko inakalang hindi na natin siya makikita kinabukasan. Ang aming pag-uusap ay patuloy na umikot sa mga alaala ni Kiko. Kung paanong sa bawat pagkikita namin ay lagi siyang may bagong kwento, bagong lugar na nais puntahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi namin siya sinamahan. Ang pagkukulang na iyon ay tila isang mabigat na timbang na nakapatong sa aming mga balikat. Sa gitna ng aming paglalakad, napansin namin ang isang kakaibang bagay. Isang lumang karatula na puno ng alikabok at tila naglalaman ng mga nakasulat na babala. Bawal tumuloy, panganib sa harap. Ngunit alam naming hindi kami pwedeng tumigil. Ang pag-asa na makita si Kiko ay ang tanging dahilan kung bakit kami nandito. Habang papalapit kami sa dulo ng landas, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. May kakaibang presensya sa lugar na ito, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako kay Lila at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pagdududa at determinasyon. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na clearing, isang lugar na tila sinadyang itago sa likod ng mga matataas na puno. Dito, sa gitna ng kagubatan ay nakatayo ang isang lumang kubo na parang itinayo ng panahon. Ang paligid nito ay puno ng mga lumang gamit, mga piraso ng papel at mga larawan na tila iniwan ng kung sino mang nanirahan dito. Naglakad kami papasok. Ang mga yapak namin ay tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa loob, nakita namin ang isang mesa na puno ng mga kwaderno at papel. Lahat ay mukhang sulat kamay. Isa-isa naming binuksan ang mga ito at sa aming pagkabigla, natuklasan namin ang mga tala ni Kiko. Mga plano niya para sa paglalakbay, mga obserbasyon, at kung paano niya sinusubukang intindihin ang alamat ng bundok na ito. Sa isang kwaderno, nakatala ang huling mensahe ni Kiko. Kung natagpuan ninyo ito, ibig sabihin ay narating ko na ang layunin ko. Ang alamat ay totoo at ako ay bahagi na nito. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa. Ang mga mata namin ay puno ng pangamba at tanong. Ano ang ibig sabihin ni Kiko na siya ay bahagi na ng alamat? Ano ang kanyang natuklasan? Habang kami ay naguguluhan, bigla naming narinig ang isang tunog mula sa likuran. Isang kaluskos, tila yapak ng tao. Mabilis kaming lumingon, ngunit wala kaming nakita. Ang paligid ay nanatiling tahimik, ngunit ang presensya nito ay hindi maikakaila. Tila mayroong ibang tao sa lugar na ito, o marahil isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Sa puntong iyon, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang alamat ay higit pa sa iniisip naming kwento lamang. At sa aming harapan, isang bagong kabanata ang magbubukas, puno ng misteryo at panganib. Ang takot ay naroon, ngunit ang pag-asa na makita si Kiko ay nananatiling buhay.
Sa aming mga puso, alam namin na ang susunod naming hakbang ay maaaring magbigay liwanag sa lahat ng ito o magdala sa amin sa mas malalim pang kadiliman. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa likod ng bawat puno, sa likod ng bawat anino sa kagubatan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami susuko hanggat hindi namin natatagpuan ang sagot. At sa dulo ng lahat ng ito, umaasa kaming makikita si Kiko, kahit na sa pinakakahangahangang paraan.